makikitan. Ito yung chapter 20, beginning verse 1, go. Now assured the son of Uriah, the priest, who was also the chief governor of the house of the Lord, heard that Jeremiah prophesied these things. Then assured the son of Jeremiah the prophet, and put him in stocks that were in the high gate of Benjamin, which was for the house of the Lord. And it came to pass from the window that assured brought for Jeremiah out of the stocks. Then said Jeremiah to him, the Lord hath not called thy name Assur, but my word is shaken. And thus saith the Lord, behold, I will make thee a hero of the nation, and all thy friends. They shall fall by the sword of their enemies, and thine eyes shall behold it, and I will give all Judah into the hand of the king of Babylon, and he shall carry thee captive in Babylon, and shall slay them with the sword. Moreover, I will deliver all the strength of the city, and all the laborers thereof, and all the precious things thereof, and all the treasures of the kings of Judah will I give into the hands of their enemies, which shall spoil them and take them, and carry them to Babylon. And thou, Assur, and all that dwell in their house shall go into captivity, and thou shalt come to Babylon, and thou shalt die, and shalt be buried there, thou and all thy friends to whom thou hast prophesied lies. Thou hast deceived me, and I was deceived. Thou hast stronger than I, and I was prevailed. I am in derision daily, what lacketh me? I still cried out. Closer to me in derision daily. Then I said, I will not make mention of him. Your strength will pray in the Lord's name. But the word was in my heart as a burning fire shut up in my bones. And I was weary with forbearing, and I could not say. For I heard the framing of many prophesied, report say he, and we will report it. All my families watched for my house. He will be Christ, and we shall prevail against him, and we shall take our vengeance in him. The Lord is with me as a mighty terrible one. Therefore my persecutors shall stumble, and they shall not prevail, and they shall break their shame. And they shall not prosper, and their confusion shall never be forgotten. But the Lord of hosts that tries the righteous, and sees the reins of the heart. Let me see the vengeance of them, for unto thee have I opened my mouth. Sing unto the Lord, praise ye the Lord, who hath delivered the soul of the poor from the hand of evildoers. Cursed be the day wherein I was born, blessed not the day when my mother nursed me. Cursed be the man who brought the weddings to my mother's saying, none child is born unto thee, making me well done. Let the man be serious, the Lord overthrew, and defended God, and let him hear the cry in the morning, and the shouting of noontide. For it's through me that the womb of my mother that have been with me, for whom he always prayed in me. Wherefore came I forth out of the womb, to labor and sorrow, and my days will be consumed in shame. Niya po Diyos di makadayawan at pagawin. So, napagadalan tayo ijay chapter 18. Hingga na jay chapter 19, may papan iti 13 viso. So, kuna na ijay minsahin na ijay chapter 18 to chapter 19 na iti maysa na tao at mayarig iti maysa na pitak na inala dayto iti maysa nga pater at formal na iti maysa nga bisel. Bisel kuna nga nasayaat nung daytoy nga pitak at kanayon nga gumalis ijay ima iti pater. Isu nga reform daytoy iti pater ket inaramid na akas maysa nga crude nga diesel. Ket kuna ni Jeremiah ijay chapter 18 ken chapter 19 nga akas na iti daytoy nga pater iti itsura yu nga umili iti sangwanan iti Dios. Ta impanda isuda ijay ayan iti pagpupuran ket ijay na nga binentak ken inbarsak daytoy nga pater nga maiyari iti mapasama kadag ito'y da nga umili. Ket daytoy nga mensahe gagayem pinakabsat ket nakita dagitoy da nga elders, because we were informed in the earlier chapters before daytoy nga chapter 20 nga inurnong na iti amin nga leaders. Dagitoy da nga religious leaders, dagitoy da nga community leaders, ket ipakita na iti maysa nga prophecy no anya iti pagbanaganda. Ket nakita dagitoy da nga umili ta imbagan dagitoy da nga leaders no anya di ay nga mapasamak kinyada.
Kat iti daytoy nga chapter 20, kunana jay verse 1, listen carefully as we begin this message. Now Pashur, the son of Emir, the priest, who was also the chief governor in the house of the Lord, heard that Jeremiah prophesied these things. So wala po doon si Pashur when Jeremiah prophesied or delivered this preaching and message. Saan nga nangnag ni Pashur personally? Ngam nadamag na daytoy gapo kada gitoy da nga napan nakijoin ijay nga una kayo nga preaching we know iti mensahe. Ket tinaramid ni Pashur na daytoy ket sinipat na ni Jeremiah ijay verse 2. Then Pashur smote Jeremiah the prophet and put him in the stocks that were in the high gate of Benjamin, which was by the house of the Lord. So actually, aday iti talong nga puntos nga kayat kung ay bingay iti yung mensahe. I entitled this mensahe nga Rise Up. Rise Up or Rise Above. But before we proceed, kayat kung mapagadalan tayo, siya sino kanina ito'y nga Pashur. Ni Pashur is the governor or officer in charge of the affairs in the temple. Haan nga governor isuna itiili, governor isuna jay templo. Okay? Sabali jay political leader, sabali jay religious leader. Kat isuna dito nga religious leader. Kakunana jay verse 1, who was also the chief governor in the house of the Lord. So siya po ay ang officer in charge o kaya'y right hand jay high priest. Jay high priest, at dahil ni different priest under him. Kat dagito'y nga different priest, report da iti assistant na ito nga high priest kat awan sabani no saan nga ni Pashur. So kunat dito'y that he is a subordinate of the high priest. He was not around when Jeremiah delivered his prophecy in preaching about the earthen vessel. He just heard it from others, yet discounted the message. So saan na nga pinati diyan nga mensahe? Apaya, later on nabasa tayo nga kunan ni Jeremiah nga ni Pashur was a preacher of lies. Hindi alam ni Pashur na lie pala yung kanyang pinipreach. Ang alam ni Pashur, totoo yung kanyang pinipreach. At yung kanyang pinipreach ay yun ang totoo at yung sinasabi ni Jeremiah ay yun ang mali. So gagayong kitapsat, ilagladawan na dito iti may nga banag nga mabalin nga jay bagbagada yung agpaiso kat kuna tayo nga iso agpaiso jay bagbagada kada tayo kat ibagata yung nga palso. But let us consult the word of God. Ito'y tayo lang nga makita noan niya iti kinapudno. So dito'y kabundaway, makita tayo dito'y nga itinagan nga Pashur later on kat nasukatan. As we go on and discover iti daytoy kat kunanay jay nga itinagan na kat Magur Mishabib. Magur Mishabib. Anya aya iti Pashur. Iti kayat nga saon iti Pashur in English means tranquility. It means peacefulness. It means rest. It means at ease. Relax. Tigat nga saon iti Pashur. Ngam dagitoy nga napasamak kat kunan ni Jeremiah kinyana kuna iti Dios nga itinagan mo kat saanon nga Pashur nuni kat Magur Mishabib. Itinagan iti Magur Mishabib means terror on every side. So kabaliktaran jay naganan meaning troublesome. Problema. Numanggap ka lang dyan mo, problema iti malagimdan. Numaibagbaga dyan mo, addan iti trouble, addan iti riri, addan iti gubat, addan iti kuna tayo dyan nga pasamak nga saan nga nasayaat, dayta iti nagbalinan nga nagan ni Pashur. Apaya, and we have been informed because he is a propagator of lies. So nagligat. You could either believe what you think, what you thought is true,
But in actuality, if you compare it to the Word of God, mali pala ito. Iso nga gagayon kay Kabsat, it pays to read the Word of God. It pays to study the Word of God. And to make it as a basis of everything we do in our daily lives. So much with passion. And let us go to that place that is called Babylon. So dahito nga Babylon, isulti na ikadang nga pakaitakwakan, dagitoy da nga leaders nga magibagbaga iti kinapalso, kan dagitoy da nga umili nga mamatpati iti kinapalso, kan maipaladaw da ijay Babylon. So amo tayo nga iti word nga Babylon comes from the root word Babel. Isu iti siyudad, the first city nga inaramid iti maysa nga kalaingan, katarakian, ka-powerfulan nga political leader whose name is Nimrod. It was built as a means to rebel against the Almighty. Ang palaya, gapot at itao nagkaykaysa kat kayat da na panagnakan nga awan iti Diyos ijay nato agaramid tayo iti power to reach up in the heaven above so that we can see if there is God, because in claim ni Nimrod nga isunat at Diyos. So anya tinapasama, God had to send confusion among men. Isu nga saan da na nakikinahawatan, isu di ay iti nakaturmaan, iti different language, iti intiro nga lubog. Nagsisinada, and it is called Babel, the city of confusion. So that actually, iti Babylon, located in the place called Shinar. It is called the bastion of civilization. And that is true. Amin nga kakamamayan, amin nga first nga naimbento, amin nga first nga kung natin jay klasin ti leader, klasin iti city, everything that comes after, they can always trace that in the place called Babel. Namamuyo kami gagayin iti kapsan, nga saanan nga jay Babel kat mausara kas may sangat parabon, nuligat agbarin akas may sangat nusa. So dito'y gagayin iti kapsan, as we tackle this message, I entitled it, Rise Up. Dito'y gagayin iti kapsan ni Jeremiah, kat makita tayo no kasano isuna nga ka-obedient kini Apollos. As obedient as he was, as defeated as he could be. Because the first point nga tayo makita dito'y kat jay word nga defeat. That we must be able to rise up above defeat. Anya dahil nga defeat, makita tayo dito, jay verse 1, hingga na jay verse 6. Nagkasabay suna, tikin na pudno, iti problema na. Saan nga in manayon, dagito yung religious leaders, just like, jay lesson tayo to Sunday school. No anyaman iti kabusor ti kinapudno, dagitoy damang imagbaga nga nang basa ken nang adal iti Biblia. No anyaman iti tao nga mangilunglungkin ka iti kinapalso awan sabali no saan nga dagayda nagkasabamot na. Who will once stand behind this pulpit and you begin to believe it rather than see for yourself firsthand no niya iti kunpuna iti sa sao ni Apollos. So we need to rise up over defeat. Asan ba ang defeat dyan? Makita dito yung gagayin kin kapsat nga kaputan na nga ni pasyon. Diyan nga mensahe na about the earthen vessel kat ikadkadan na kung nagamin ni Jeremiah in the previous chapter akas daytoy nga earthen vessel kat mapuuran kat maburak tawan serbina isumot iti pagbanagam yung umili kat ang nanaod dito'y Judah. May tapwak kayo ijay Babylon, ken madusa, ken maburak kayo ijay. Isudet at idusa ni Apollos. Gaputa saan nga deti kas kasaban ni Pasur,
inala nga daytoy nga ni Jeremiah ket sinipat-sipat na. Imagine you are telling the truth and yet you will be punished because of it. And that is a defeat. Para kini Jeremiah, i-describe na dito how I wish I could make mayawan iti makita gawin nga karton nga dakkel. Tapno ipakita kada kayo no anya daytoy nga istak nga ibagada nga nangilakan da ijay gate iti mismo nga Benjamin kasi sabi rito and put him in the stocks that were in the high gate of Benjamin which was by the house of the Lord. Ijay mismo gate yung umununagan tinatao nga daydayaw ijay mismo nga inipit dati ulo jay istak nga dadat maipit jay ulo iti kayo nga napurma eksakto jay tingad saan ka makagaraw hindi jay imam adamat ang abot na jay maipit dito saan ka makagaraw pati jay sakab so nakakasjay ka amin ni jay and you cannot move imagine for the whole day ma-stress ti bagim you cannot sleep agkaroon iti muscle fatigue iti problema kagayan ti kaabsat saan nga may sanga kulungan kinang ipananda kini Jeremiah but iti may sanga gate nga mabuy-buya iti tagtao. What a shame. Amen. Pagkasam na ito nga na-experience ni Jeremiah. Kuna na iti verse 3, and it came to pass tomorrow kabigatan na that Pashur brought forth Jeremiah out of the stocks. Nung kita nyo na ito, inuapay ngayon baga kada kayo, we need to rise up above defeat. Apay ayan, binaliwan ba itidusa ni Jeremiah ikininsahi? Nagbalin ka ni Isuna nga pro kini Pashur, pro kada kiti nga umili, binaliwan na ka ni Jeremiah, basahan nyo dyan kakabsat. Then said Jeremiah unto him, the Lord hath not called thy name Pashur, but Mugur Benjamin. Napakatindi. Diyan tao nga isu iti authority, isu iti mabibigbig nga dapat na agrupbab ni Jeremiah anya tinaramid na unana saanan nga peaceful tinagan mo, saanan nga tranquility itinagan mo, ura no mawawagan ka nga Pashur, ngam kunay ni Diyos nga itinagan mo trouble, itinagan mo problema, itinagan mo kadiliman, kasikaiman, itinagan mo dusa, iti kahit na nga sa uwan. Who among us could utter that thing? Kastoy ko nga, iti pagpanagan tayo, akas may sa kapundungan na mati. Nakalpasan, nung kitaan nyo kakabsat, katanya kaliti ko na ni Kristo. Doon sinipat na kadyabangin, ito mo pa dyabangin. Tabayang tag-umada. And look, anya di ka naramit ni Jeremiah dito Kuna nga di verse 4, for thus saith the Lord, behold, I will make thee a terror to thyself and to all thy friends. You see? And they shall fall by the sword of their enemies, and thine eyes shall behold it. Ito yung napakatindi. Bakit naging terror? Kita nyo gagawin biglang sa how God works out. Even the defeat ni Jeremiah, God is actually taking it as a message to His people. No kumada dito lang nakatao, kan mabigdig da iti kasasada, kan makita da nga ni Apo Diyos, ikang na isuda iti mundaway, nagbabawi ka nagsubli. Yung sanda nga makita na ita, apay aya, inmun unagarod, iti kinalastog, wino kinapalso, nga mensahe, isuda ito iti tinigilda. Anya din jay, nga sanda nga maabak iti gubat, nga kadwada ni Apo Diyos, nga gaputan na matida, awan iti lakos nga mapasama kinyada. And yet, in the eyes of God, these are rebellious, these are disobedient, these are idolatrous people. Nga para kinyada, saan da nga kasjay. Anya iti-diferensya na diyan. Kada kayo tata na church goer. We are in new difference. Wala tayong pinagkaiba sa mga nilalang doon sa kapanahunan
the prophet Jeremiah in the land of Judah. We also think that we are okay. We also think that we are believers. We also think that God is on our side. And yet this message is still our name is no longer Pashur, but our identity is now a terror on every side. Kaya tayo kadi, dito nga mapasama. Kaya tayo kadi di dyan. Saan nga gayang ginkabsat? Ngam ni Jeremiah, anya iti kunana. Saan nga nagbutong isuna? Jay 24 hours nga nakakulong isuna, nagalutan isuna, nailak isuna. Saan nga makagaraw? Jeremiah did not soften his stand. He did not bow down to lies. He stood for what is right. That is what we call to rise up above defeat and proclaim and live up the truth in our life. Kasi sabi doon sa verse 5, moreover, I will deliver all the strength of the city. Bilang kaparusahan, sabi, kasi siya mismo, isang religious leader, hindi niya ginagawa yung tama. Anong sabi niya? Bilang terror in every side, sabi niya, lahat ng mga kaibigan mo na naniniwala sa iyo, mangamatay sila doon sa Babylon. And your eyes will witness it by yourself. Di ba ganyan yung nangyari kay Ilan? Malagit yun Ilan. A religious leader who did not control and discipline his sons, his children. At sabi niya, makikita mo mismo ang kanilang kamatayan. Mababalitaan mo kung anong mangyari sa kanila. At pagkatapos mong malaman yan, mamamatay ka rin. Nakita ba natin yung repentance sa puso ni Eli? Wala! Katulad nun, no? Yan ko natin, Jay. Nulo. Contentary. Ganyan tayo ngayon. Walang pakialam, walang paki. Hindi na natin nakikita kung ang buhay natin ay umaayon sa kagustuhan ng Panginoon. At sabi doon, lahat, pati kayamanan, lahat ng precious things dyan sa templo na binabantayan mo, na sabi mo ay mahalaga, mawawala lahat ito. Everything that we think are important than God, we are going to lose them. And this is a warning. Yet are we listening? Kagayon kamsa, mapan kayo, iti point number 2. Takunan na di verse 6, and thus Pashur, and all that dwell in their house, shall go into captivity, and thou shalt come to Babylon, and there thou shalt die, and thou shalt be buried there. Pambihira, and thou and thy friends, to whom thou hast prophesied lies. Sa pagkinang tayo kayo, may balik nga hante nga kaslaki ni Pashur, nga mag-ipoprophecy iti lies, nga datayo nga itinamati, nga itibiyag tayo, kat biyag iti kinapalso. Saan na biyag iti kinapudno, nga biyag iti kinapalso. Ay kaya may magbaga kada tayo, no anya teramidan tayo, may magbaga kada tayo, no anya ti prioridad tayo, ram saan tayo madudulog. We are actually like Pashur. And yet, iti-focus iti natin yung mensahe kat kini Jeremiah. Even though he was defeated, he was put in chain, he was punished, he still preaches the truth. Kasi ko magagaling din kausa. Kaya kanayan ko ay magbaga, antay lang gawin nga mapipresyo dito. Awan di mag-ipanit mo may tayo simbahan. Namawalan, saan nga simbahan iti priority tayo? Saan nga panagsilbi kini Apo Diyos? Isagsaganaan tayo. Masapol nga nakatulog tayo. Masapol nga nakainana tayo. Masapol nga nangan tayo. Lumapan tayo ang trabaho. Ngam kasalumot nga ta. Lumapan tayo ang silbi kini Apo Diyos. Did we prepare for it? Yun ang patindi mga kaibigan. And secondly, from verse 7 hanggang dito po sa verse 10. Verse 7 hanggang actually verse 13 yan. Yung second dito, yung second point natin is, yung first point is defeat, yung second point is despair.
despair. Kasi makita tayo dito, amoy iti despair, kunana dito'y derision. Derision, the word. Panakadismaya. Dismay. Kasi, payaya. Kitaan nyo, no, niya, kunana. O Lord, Thou hast deceived me. I was deceived. Thou art stronger than I, and hast prevailed. I am in derision daily. Everyone mocking. Why was he dismayed? Gaputa jay panagkaskasabana ti kinapudno, jay panagsursurot na kiniapo Diyos, saan nga respeto tinaerna, nudikat mockery. Katawaan ti tao. Kaya kita nyo pimana. Tapos ipakita lang ni Pasyon na isuna ti authority in pabuya na ititatao no kasaluna na pinangis ni Jeremiah. In the entrance of the temple, in the gate that is in Benjamin. Sabi dito kaya dito yung complaint ni Jeremiah. Anong sabi niya? For since I speak, I cried out. I cried violence and spoil, because the word of the Lord was made a reproach unto me, and a derision daily. So ano ito? Madismaya ako ni Jeremiah. Gaputa, damor nga kaskasabak ti kinagpaiso, damor nga saan nga mamatikin niya, damor nga uyawunda, damor that they make my life as a mercury. You see? Yan tayo, iti problema, iti leadership. Sabi ko nga, ministry is not about power. It is about pain. It is not prosperity, but it is a privilege. Kahit may baga kada kayo, santa nga agserbita kung masinsuta, agserbita, gaputa pribilegyo ti agserbito niya. No mabigbig yung akas na ibaga kada kayo, uray ka sa ti kabandog mo, uray ka sa ti ti responsibility, you will still love to serve God. Nung saan tayo nga makita nga pribilegyo, makikita tayo nga nung pagbaknangan kumadeta at daak, deta iti panagkita tayo iti ministry. It's not about success, but it is about service. No kaya kung magserbikin niya po Diyos, you have to learn these things and make it applicable in our life. Anya iti makita tayo dito Una na verse 9 gamin. Then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name. Pagod na ako, Panginoon, sabi niya, sa pagkadismaya niya, sa pagkadispirado niya, despair. In derision daily. Hangkon nga kayat nagkasaba para kin kaapo Diyos. Saan ko nga kayat nga mangi-prophesy kadag ito'y nga prophecy. Saan ko nga kayat nga mangibaga kadag ito'y words niya ibagbagam kinya. Payaya, damurak nga madusdusa, damurdak nga kakatawaan, damurdak nga kababaen iti sangwanan iti umili. But you know what? We need to rise up above His spirit. Ano yung sinabi niya? Ito yung napakatindi. Tingnan niyo ito. But His word was in my heart as a burning fire, shut up in my bones. And I was weary with forbearance. I could not stay. Pero ang salita ng Diyos, it is a burning calling in my heart. Na hindi ako mapalagay, hindi ako mapatahimik, hindi ako mananahimik. There is no peace in me if I cannot speak about it. Kasjay ko na, kapisan. Uray kasano tayo, nga kadismaya. Uray kasano tayo, nga naibabay, no ibagbaga tayo, tikinapudno. Let us take it as a challenge that the Word of God is in our heart. Kasi sabi sa verse 10, for I heard that defaming of many, kita nyo dito, panakababain, iti aramidon, dagitita, kaduan, kinyana. Kung kunada kini Jeremiah, mamatpati kayo kinideka. Fear in every side, actually, mabuto nga, hangkong mo, ni sinuti talto. Kunada dito report, say they, and we will report it, for all my familiar watch. Sabi dito, familiars watch
For my halting, saying, for adventure he will be enticed, and we shall prevail against him, and we shall take our revenge on him. Gapu, kadagyan ang baga ng prophecy, hindi panakadusa, panakukum, panakajudge, na ito ng tao. Anya, iti kunada kini Jeremiah, urayan tayo. Iti kundaway, nga saan isuna nga makagaraw. Hold, kunanay, saan isuna nga makapanaw. Urayan tayo. Sa tayo po, at ibayos kinyan. Sino kisaan na madismaya, iti, kapsa? That as you serve the Lord, your life is put in danger. You are being hunted. You are being defamed. Ginagawa mo na ngayong tama, ikaw pa ang mali. Tumutulong ka na nga, sinasabi pa nila, oportunista ka. Nagsisilbi ka na nga, sinasabi nila, you are doing it not for the Lord, but for yourself. Is not that defaming? Pero para kay Jeremiah, anong sabi niya? Your word! Ayaw ko nang banggitin ang pangalan ng Diyos. Ayaw ko nang magsalita para sa Kanya. Ayaw ko nang ulitin yung mga sinabi niya sa akin. Ayaw ko nang magprofesa. Pero sabi niya, wala akong magagawa kasi yung Kanyang salita is a burning aid in my heart. That is a genuine calling. A genuine servant of God. We need to rise above it. At sabi niya sa verse 11, but the Lord is with me as a mighty, terrible one. Therefore my persecutors shall stumble, and they shall not prevail. Ito yung conviction. If you are with God, nobody can be against you. Today you can be so defeated, but as long as you are with the Lord, anong sabi niya? He that humbleth himself shall be exalted. He that shall stay with me will be what? Victorious, saith the Lord. Anong sabi niya? They shall not prevail, and they shall be greatly ashamed, for they shall not prosper. Their everlasting confusion shall never be forgotten. Dito yung ganda niya ako Diyos. But O Lord of hosts, that triest the righteous, and sit the reins of the heart. Kita nyo na ito, yung prinsipyo nga dahil ibiyag ni Jeremiah. Sikay ti Diyos, nga mangsubsubok, iti amin, iti biyag, iti may nga tao. Kuna na dito let me see thy vengeance on them, for unto thee have I opened my wounds. Kaya last we conclude, gagayin kin kakapsa, iti dito'y nga minsahe. Mapan tayo, iti point number 3. Nagpusalot iti may nga illustration na maawatan tayo dito. Umuna, we need to rise up above defeat. May kadwa, we need to rise up above dismay. And may kakalo, this is the point. May kadito. Dahito iti envy. May kadito. Kanya, putuan na ita bagay. Dahito iti hatred. Si kamay, sino kamay? Dahito iti jealousy. So envy, hatred, jealousy. Umay ka dito. Secondly, disobedience. Sakto. Ano na? Amo yung gagawin din kapsa. Kumita kayo kung dumag kayo dito. As under regulator ng school. Ada iti bisita iti store iti jablo. Kat ada iti tools nga ilaklako na. Kat dagito yung mga tools. Ada dito ini envy. Ada dito ini hatred. Ada dito ini jealousy. Kat ada dito ini disobedience. Tibanur na dagitoy sagpipiso. May ganito na. Nang ada iti tools, iti shock, iti demonyo, may iti balur na at 1 million.
Kunan diya mapan gumatang, kan napan nag-shopping. Apay nga nga daytoy nga envy, hatred, jealousy, kan disobedience, kan nababahay ti presyuda. Ngam apay nga daytoy nga kulot kan nangisit, kan nagnina iti balon na. Anya day taya, dayta day tusko, nga kayat ko, nga ususarin nga kanayon. Tapno dageda namati, kat saandan nga patuloy nga serbi niya ko Diyos. Saandan nga mapan yung simbahan, saandan nga mapan nga ma-involve iti yaman nga ministry, mas priority dati trabaho, mas priority dati pamilyada, mas priority dati kumita iti kwarta, mas priority dati amin, kisa ni Apo Diyos. And that is my favorite tool. Among all these tools, they got is to enter into their house, to enter into their hearts, to enter into their lives. And once I am there, I can plant anything. And that is discouragement. Discouragement. Kaninaan kakabsat. Saan tayo nga pag-ano? But when you begin to feel discouraged, the devil is actually planting jealousy in your heart, planting hatred in your heart, planting envy in your heart, and sooner or later, you will become disobedient. Gagayim din kapsa, Satan's shop and tools is always open, 24 hours day, 24 hours daily, 7 days a week, 365 days a year. And you are shopping without knowing. And most of the times, yung nangyayari sa atin, we are discouraged. Why you do not sing in the choir? Because you are discouraged. Why you are not involved anymore in the Bible study? Because you feel discouraged. Nothing is happening in my life. And when you feel discouraged, you do not attend church services, it's no longer priority. And then comes envy. Mapapal ka kadagad ang believers. Mapapal ka kadagad ang backsliders. Why are these backsliders? They can buy property. They can buy things. But me, who are faithful, cannot buy these things. You begin to say, why Lord? And you got question. When you feel jealous about it, which ought not to. And later on, you will become disobedient. And the devil is winning inside the church of God because people choose to shop in the tools of the devil. We need to rise up. Ano bang nangyari? Kita yung gagawin kabsan. So marunong dito sing unto the Lord, praise ye the Lord, for He hath delivered the soul of the poor from the hands of evildoers. Kahit ganyan, i-describe ni Jeremiah dito kung ano yung dahilan kung bakit siya ay nadi-discourage. And even the day when he was born, sabi niya, mas may mayat pa nga sa anak na nayanak, kakunanay jay, cursed be the day when I was born, let that the day wherein my mother bear me. Nung sabi dito, bear me, be blessed. Cursed be the man who brought tidings to my father, saying, a man-child is born unto thee, making him very glad. So, naganak ni bakat mo, kat lalaki kong pasgay na, ag-celebrate tayo. Nung kunan ni Jeremiah, in his discouragement, kasasayapay, kasanda kayong bagbaga ni Jacob News. Kasasayapay, kasana ka na yanak. Who is as discouraged as him? Are you? Have you been faithful to God like Jeremiah? Sabi niya dito, let that man visit the cities which the Lord overthrew and repented not, and let him hear the cry in the morning and the shouting at noontime, because he slew me not from the womb, or that my mother might have made my grain over womb to be always great with great with me. Anong sabi niya? Agyaman na kata. Nasaan mo ngayon tulog? Doing his discouragement, his life was a failure.
Pero sabi niya, at yaman na kata ako Diyos, because han mo ngayon pag-ubos. Can you say that today? In your discouragement, can you say to God today, oh Lord, at yaman na kata. Though I am discouraged, let me rise up above my discouragement. Sabi niya doon sa verse 18, wherefore came I forth out of the womb to see labor and sorrow, that my days should be consumed with shame. Dahil dyan, ayaw kong makita na ang aking buhay ay maging walang silbi at ang aking kwento ay puro kahihiyan. Dahil kagagayin kinkausap, hindi ka po naapay nga ni Jeremiah, he was totally obedient to God. For almost 40 to 50 years preaching, no one got saved except God. If he was faithful to God. We need to rise up above discouragement. Tumaklan tayo namin. In the gospel. Dear God, Heavenly Father, kung tumo na gito'y dangan na, nagito'y dangan kakapsat ng bisitas, sabi nga mo, niya ako Diyos, hindi makaspasama, bigyan ako ng mga mabalin na dahil ti envy, aday ti jealousy, aday ti murmuring, aday ti rebellion to disobedient. Ang kapuna na itaamigos, iti discouraged. Do we have the reason to be discouraged? Lord God, help us to rise above our discouragement, to see you as our help and our hope. Ang aso na po Diyos, nakaritom na ito dangan na as tunggal, tumang at makaparintumang at kararag siya. Awan tibatin na nakakatner ka na kami, tunggal may sa kadukbab ako at kararag at babawi humanagdaan pinagkurangan. I pray, Lord, today that you will speak before your people. Na kayo mga parents, sino kada kayo iti mga ipapasdag na mangtarakon iti anak na ipapati tayo kay Seng Isudan Iskwilaan nung makikita tayo kinyada. These are disobedient to us. Mabalin nga madis-discourage tayo, mabalin nga madis-dismaya tayo. Nung punang kada kayo, ipulang yung kinyapos, then let God do His work. Sino kada kayo, itipapasnot mo magtrabaho, ijay, opisina yun, ijay pagtrabahuan yun, nung makita mo na ta, na awan, itipabor sa handa ng ma-recognize. Maybe you are discouraged. But come to God and tell Him, speak to Him. Abay ako Diyos. Sino kada kayo, ipapati na nagmula ng nuapit na babae ni Kristo. Sino kada kayo, ipapati na nagnegosyo, lumalang nga lang kung mautang. Sino kada kayo, ipapati na nag-eskwila kung nag-study, yung examination, kaduan, saan nga makapasa, luman pumasa, apat pulak na. Maybe you feel discouraged. Am I a child of God? But today, you can come to Him and talk to God and say to Him, Lord God, help me recover from my discouragement. As a family, you feel discouraged because your prayers have never been answered. But today, come to God and say to Him, Lord God, I know that I am discouraged. But let me overcome this discouragement. Let me overcome this dismay. Let me overcome this fear. Help the Lord. I will give you everything. Ako Diyos kamanaydayaw, amog na niya ikasapulan na itigaman. Maasin, katulungan na kami. Balik kami ako Diyos na nabaligi sa may sama naman. Kaslagi ni Jeremiah, nagkrigat, iti kasabay, iti danga madusa, danga matumpa, danga makuntaran, danga maibano. Magpatuloy,
ay pagbaga natin kinapudni. Nagkakuha ko Diyos, kasikat pagserserbiyan ng saan na tao. Pangasim ako Diyos, hasta ko nga makita. Learn to live by biblical standards and principles. Kawalan na kami ako Diyos, naman tinundan ito ng damay, na maupay kami. Pag-isalog na kami, tinatulong ng damay. Let this church be as strong as we can be. Let be as powerful as you want it to be. Let everyone be supportive, be loving in every ministry, be trustful. Mga sinang Diyos, si kahit mapadayawan din ka mami, kasi tayo may baligid. And even, Father God, as we celebrate the Kibida, recognize the Kibida mothers, I pray, Father God, that you will give them good health, godly family, long life. And may you answer their prayers as well. Salamat ako Diyos, hindi ito nagsapa, dahil hindi dapat ng kararan ni Pinagan ni Kristo mundo, bisalahan ni Amen. Amen. Kapag kayo di second part, sinituloy na program tayo sa tanga at sapa, time to call the MC. We'll be recognizing the Kibida ng mothers. At ito ay na taon. Okay, so sino ang may nanay dito? Taas yung kamay. Sino ang may nanay? Ay, ikaw, walang nanay. Kanino ka galing? O, yung mga nanay nyo, kahit hindi nyo kasama ngayon, panalangin ninyo sila, okay? At sana maging mabuti kayong anak para sa inyong mga magulang. So, let me go, brother. Okay, wala kita young people. Pagkakil namin hindi. Pinagkantamot lang tatay. Mga kaming mga mothers. Lahat ng mga mothers. And wife. Tayo mga mothers. Umay na ito isang di makinket iti token. Mothers na yan. Hindi yung pikulit. Nagtatay. Kanya Diyos ako. Ate, doon na kayo. Kami, mothers. Sabayan kayo maglan, nakantalan DJ My Mother's Love as we serenade the Kibida ng mothers. Mayan. Mothers, mother figure. I-pamiting may sana kadwani namin as a mother matlayan o may iso na ni Harold, General Harold. Okay. Iti mang i-distribute karang iti the tokens kat dagiti kids. Kids, Joanna, Joely, Jelia, Sohar, as di ba kinako yung song, makikanta kayo as Kibida kids can i-distribute na yung tokens. All
Kita kayo pa rin. Tatlo kami. And palapakan to the mothers. Let's say Happy Mother's Day. Go!